Sa gilid tayo ng dagat. Lalabas na kami guys. Air Asia nasa gilid lang namin, nasa gilid lang ng daan. Grabe tagal ng biyahe namin sa park. We are entering C6 Road. Ano yan? Gundo. Hello guys, good morning. Motovlogger here. Boss Ed nga pala ang pagbabalik. And guys, yung ruta natin ngayon, Taytay Rizal. So nasa Evisan Capiz tayo ngayon. Medyo malayo pa, papuntang Katiklan. Tatawid tayo ng barko diretso ng Batangas. Hindi muna tayo dadaan ng Mindoro sa ngayon kasi maulan. Kaya hindi ako napag-video kanina simula doon sa Pilar Capiz sa bayan namin hanggang dito sa Evisan Capiz kasi umaambon. Malabo lang din naman yung makukuha kong footage. Tsaka yung naka media mode kasi ako. So pag naka media mode ka, prone yun sa mapasok ng tubig. So yun guys, yung target natin ngayon, Katiklan. Oras natin ay alas 8:21 ng umaga. Tatawid tayo ng Boracay Island. Sana maganda yung panahon, saka makarating tayo ng mas maaga doon sa Katiklan. Hindi naman tayo mag-overnight sa Boracay. Magpipicture-picture lang tayo doon, then babalik na agad. Saka tatawid na tayo ng Batangas. Hindi ko pa na-try yung galing Katiklan hanggang Batangas. Lagi akong dumadaan ng Mindoro. Pero nga lang, mas mahal yung papuntang Batangas at matagal. Pero subukan natin nang ma-idea rin kayo kung magkano yung mga babayaran. Then guys, kita-kits lang tayo mamaya pag malapit na tayo ng Katiklan. Medyo mahaba pa yung biyahe na to kasi nasa part pa tayo ng Capiz. Update, nandito na tayo ngayon sa Kalibo, pinakamahabang tulay, shortcut dito sa Kalibo. Yan guys. Ang dami na rin nagsushortcut dito ng mga series transfer to para hindi na sila makadaan dun sa mismong bayan ng Kalibo. Yan yung malaking tulay guys, nakikita nyo ba yan? Habang tulay niyan dito sa Kalibo. Ang lawak ng ilog, parang ilog doon sa Mount Pinatubo sa Tarlac. Dati nung umuwi kami, tumambay muna kami dyan parang tawag dito yung design parang Great Wall of China. Umalis kami kanina mga alas 6, alas 7, mag alas 7 na rin kanina. So ang oras ngayon alas 10:38. So 7, 8, 9, 10 3 hours and 30 minutes na yung biyahe namin ngayon. Nasa Kalibo na kami. So expect natin mga 4 hours to 5. Hindi kasi kami nagmamadali, talagang chill ride lang ako. Ine-enjoy yung mga tanawin sa kalsada. Sinusundan namin ngayon truck, malaki. 2 lane yung daanan, tapos sumusunod ka sa malaking truck. Ang sarap, tagal ka makaalis, lalo na mga kurbada pa yung mga daanan. So mag-aantay tayo. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me. Nakikita nyo guys, nung tumigil kami kanina, grabe ang putik ng motor namin. Balot na lang putik yung likuran. Tsaka yung pantalon ng asawa ko, dami na rin putik. Pero okay lang yan. Pero kagandahan dito sa lugar dito, parang hindi yata umulan kanina dito. Pero ang ganda ng panahon kasi malamig, walang init. Then diretso tayo, mahangin. Tinignan ko kasi kanina yung weather update, weather condition dito banda sa Kalibo, Aklan, puro windy lang. So siguro possible malakas yung alon nito. Kaya tatawid muna kami ng Boracay, then mamayang gabi babalik kami ng Katiklan, then magbabarko na kami papuntang Batangas. Siguro hindi muna kami dadaan ng Mindoro kasi mahirap madabutan pa kami ng ulan dun
pahinga muna kami ng barko. 15 hours, medyo mahaba kasi yun. 12 to 15 hours. Yan yung possible na magiging biyahe namin pag barkong diretso papuntang Batangas galing Katiklan yung sasakyan namin. Everything is like a test. I better not text or I'll come off dead. Itong kalsada na to, ang tuwid nito eh. Ito yung paborito ko sa dinadaanan papuntang Katiklan. Kasi nung time na dumaan ako dito, sobrang aga pa, mga alas 6 ng umaga. Ako lang mag-isa yung dumadaan. Very relaxing, saka tahimik ng daan. Laki na ng daanan dito. Pina-widening na nila. Ito guys, yung biyahe natin ngayon, content natin ngayon ay biyaheng papuntang Maynila, pero dadaan kami ng Boracay. Ito naman, yung ruta namin ngayon, optional naman kung gagayahin nyo kung pupunta rin kayo ng Boracay. Pero sa mga nagmamadali o talagang magbabiyahe lang kasi pupunta ng Maynila, pwede namang dumiretso. Namin kasi kasama ko yung asawa ko, so kahit papano enjoy namin yung biyahe. Balak namin galing Batangas, doon kami dadaan sa Tanay Rizal, sa Laguna. Then tago sa Tanay Rizal, dadaan kasi kami ng Windmill. Enjoy your life lang, life is so short, kaya enjoy lang natin. Wag puro trabaho, wag puro stress. Bigyan nyo rin yung pagkakataon yung mga sarili nyo na makapag unwind. Isa to sa pinaka best na solution sa stress, yung pagbabiyahe kasama yung mga mahal sa buhay, katulad niya asawa nyo, sama nyo, nag-enjoy rin kayo sa ride, kumain kayo sa masasarap na kainan kahit di naman mahal. Ito mga dinadaanan ko, puro kanto eh, bypass road. Kasi kapag dumaan pa tayo ng bayan, medyo matraffic, kaya puro bypass yung tumbok natin ngayon. Saka maliban dun sa bypass, maganda yung daanan, kaunti lang yung dumadaan, mabilis, at kahit pa paano maganda yung tanawin. Sa Maynila kasi umabot ka lang ng isang taon na pamamalagi doon sa Maynila, maghahanap ka talaga ng green na paligid, mga halaman sa daanan. So, tinan yung daanan dito, ang ganda oh. Parang nasa ibang bansa. Yung may mga punong nakaganon-ganon. Tapos malinis yung daanan, nakita nyo. Simpleng pamumuhay lang sa probinsya yung mga tao. Road crossing, dahan-dahan. Medyo mainit na, pero wala namang yung araw parang lalabas sa ulap, pero hindi pa. Pero ramdam ko yung init, nakakalakas ng katawan. Slow down, drive carefully. Accident prone area. Nandito tayo ngayon sa Kalibo, yung tinatawag nilang mahuganihan. Kasi marami mga punong mahogani dito. Pero hindi ko alam kung anong exact location to. Pero maganda dito guys, kasi nasa ilalim ng mga puno, saka sa bundok, gilid ng bundok. Pero tip ko lang, kasi ilang beses ko nang naranasan yan dito, wag na wag kayong magpagabi kasi sobrang dilim. Okay lang pag malakas yung liwanag ng ilaw ng motor nyo, pero pag mahina, wag po. Grabe ang dilim talaga dito guys. Pero sa part na to yung nasa pwesto natin ngayon, hindi naman yung talagang dito yung madilim, kasi may mga kahit papano nilagyan na ng street light yan dito. Pero pagdating dun sa may dulo, grabe dun guys, akyatin pa yung daanan, tapos twisties, tapos grabe pa yung tawag dito, yung lalim ng gilid ng kalsada, parang bangin katulad nyo no. Tapos sobrang dilim, walang street light. Kaya delikado sa mga nakamotor, lalo na umuulan, tsaka walang kabahay-bahay. Yun lang. So in case man ano mang mangyari, hindi naman sana, walang rescue. Tsaka naranasan ko dito guys, kwento ko na lang sa inyo din. Dito dumaan ako ng alas 2 ng madaling araw, alas 2 to alas 3, grabe, umuulan pa nun. Ako lang mag-isa dumadaan. Grabe, nakakatakot nun guys, kasi wala akong makita, sobrang dilim. Kasi pag spalto kasi yung daanan, tapos stuck yung ilaw mo, wala kasi akong auxiliary light eh.
Hindi pa ako bumili. Kasi akala ko okay naman yung stock. Maliwanag naman kasi yung stock eh. Pero pag spalto pala yung daanan tapos basa, grabe, parang walang ilaw yung motor. Tumatakbo na lang ako 20-30 kasi hindi ko na makita yung dulo. May nadisgrasya guys oh. Wasak yung ulo ng sasakyan. Smoke free from Ibahay. Ibahay Aklan. Grabe dito guys, ditong part na to guys, isa to sa madilim na lugar. Tignan mo, nasa pero may mga street light na rin yung part dito eh. Doon sa kabila talaga yung wala. Tignan mo, kurbada guys oh, nakikita nyo naman yan. Tapos 2 lane lang yan. Pag may nakasalubong kang malaking sasakyan, mahirap. Kaya dapat dahan-dahan lang tayo dito. Oh, tingnan mo, may nakikita nyo yan guys oh. Saan papunta yan? 'Di ba? May parking dyan sa gitna ng bangin. Yung ulo niya natanggal na eh. Yung lugar na yan dyan guys, maraming na-disgrasya dyan. Minsan may nakikita ako dyan na dump truck ay na tracking, nakabaliktad, nasa taas na yung gulong. Ngayon meron na naman, bago na naman yan. Nung nakaraan wala pa yan dyan, di pa umabot ng 1 buwan, meron na naman. Kasi prone area talaga to guys, na accident prone area talaga dito. Walang ilaw yan sa part. Not sure kung gumagana yung mga ilaw dito, pero sa kabila wala talaga. Ayan guys, lalim dyan oh, mga bangin. Minsan kasi pag may dumadaan yung mga tracking dito madaling araw, minsan nakakatulog na siguro. Ligo-ligo yung daan, possible. Malaki yung posibilidad talagang lalagpas ka't lalo wala ng barrier sa gilid. Hindi, kahit papaano nga dito meron na oh. Kaya dahan-dahan lang dito. Basta wag lang kayong abutin ng madaling araw dito. Yun lang yung kuha ko lang. Kasi ang hirap guys. So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from... Basta ingat lang tayo pagbabiyahe, magdasal lagi para iwas tayo sa kapahamakan. Ayan guys, dire-diretso lang tayo, tuloy-tuloy sa biyahe. Medyo malapit na tayo, oras ngayon 11:00 ng umaga. So meron pa tayong possible 30 to 40 minutes to 1 hour yung babiyahin natin papuntang Katiklan Port. Then guys, kita-kits na lang tayo mamaya pagdating dun sa malapit na sa Katiklan. So guys, hello guys, update, 11:42 na ng umaga. Andito na tayo ngayon sa tapat ng bundok dito sa may Katiklan, malapit na. Not sure kung ano yung tawag sa lugar na to, pero papunta na ng Katiklan to eh. Ito yung nasa tabi ng dagat. Grabe lakas na ng alon. Ayan, nakikita nyo. Nilalagyan nila ng parang cyclone wire dito sa gilid ng bundok dito sa taas para iwas dun sa landslide. Kasi minsan nalalaglag yung mga bato dito sa kalsada, kaya delikado din. Kaya yung ginawa nila, nilagyan nila ng mga parang cyclone wire. Yan, nakikita nyo no? Nakabalot na yung bundok kasi nalalaglag yung mga bato dyan minsan. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one. Ayan o, nakikita nyo yun o. O, diba? Grabe, delikado din dyan eh. Yun o. Katakot. Yan, nasa gilid tayo ng dagat, tapos nasa gilid din tayo ng bundok. Dito guys, walang ilaw dito pag gabi. Ayan. Grabe, ang ganda dun oh. Ganda ng tanawin no? Nakikita nyo naman yan. Oh, sarap mag drone dito. Pero ang dilim yan dito pag gabi. Parang resort yan.
May hagdan pa baba. Oh, meron nga. Levi's Resort. Meron nga. Marami mga resort yata dito kasi nasa gilid na ng bundok. Yung lupa kasi dito guys, eto malapit na sa Boracay to. Sa kabila lang yan dyan, Boracay na. Kaya maputi din yung buhangin dito. So yan, malapit na tayo. Tamang tama, alas 12. Lakas ng alon, pero okay lang yan. Ayan o. Sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you. It's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. May mga malalaking bato kasi minsan na nahulog dito, kaya nilagyan na nila ng ganyan. Tsaka minsan nagla-landslide. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted. My heart's been. Walang ilaw yan dito, walang street light paggabi. Kaya dahan-dahan kayo dito. Never really know just what you. Sobrang dilim. Grabe oh. Wow, nasa gitna yung Naberya yata yan. Lalaki ng mga bundok dito. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed. Falling rocks ahead, caution. Warning, accident prone area. Bawal mag-racing dito. Pero maganda yung daanan in fairness Prepare to stop. Dami mga signages dito. Falling debris. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we. Grabe, wala talagang street light dito To an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back. Ganda ng daanan Dati lubak-lubak yung part na dito Uphill, downhill. Taas pababa yung daanan dito. Felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but I'm. Yan guys, nakita niyo yung daanan Yan. Sa gilid tayo ng dagat. Malakas yung alon. Hindi ko alam kung may biyahe nito ng papuntang Boracay. Pero tingnan natin, subukan natin. Yun ganda Ayan ang Aklan Airport Yung malaking building na yun. Hindi ko alam kung bakit tinigil yung building na yan Hindi ko alam, hotel yata yan sa airport ng Aklan. Pero hindi na tinuloy. Tagal na yan dyan nakaganyan. Siguro nagka-problema yung construction yan. Maintain speed of 45 km per hour. Maintain. Grabe, lakas ng hangin. Hindi tayo ngayon guys nakikita nyo yan, Air Asia. Laking aeroplano nasa gilid lang ng kalsada Okay. Yan nasa gilid lang yung aeroplano. Yan guys, nakikita nyo ba guys, puting-puti yung buhangin. Kasi andun guys, Boracay na yan dyan. Kaya kung ano yung lupa dito, kung ano yung buhangin dito, same lang yan ng Boracay. Ganda ng tawami dito. Dito yung Aklan Airport. Nakita nyo yan guys, Cebu Pacific, Air Asia. Nasa gilid lang namin, nasa gilid lang ng daan. Lamig ng panahon, lakas ng alon. Then ang ganda din ng buhangin dito, pero hindi na pinapansin ng tao kasi may Boracay naman dun sa kabila. Pero yung puti ng buhangin, same na same sa Boracay. And guys, diretso na tayo. Okay ka na dong? Diretso na kami. Tuminto lang ako sandali kasi pinicturean ng asawa ko yung Air Asia. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Ang lakas ng hangin, grabe. Parang tatangayin yung motor. One eternity later. Dito kami ngayon guys, papasok na ng Boracay. Tara, so yung binayaran namin ngayon 150 dun sa may environmental fee, tapos 100, then 150 ulit sa terminal fee. Isa lang yan. Isa?
Dua. Mamaya mag-iisang boat kayo. Sa dulo kayo sir, Sa please. kabila just isa, take sa it kabila dito, isa, ha? sa kabila isa. Sa din. Sa dulo po, sa dulo. Yun guys. MB Prince Justin yung sasakyan namin ngayon. So yung binayaran ko, dalawa kami, 300 sa environmental fee, 100 sa hindi ko lang alam kung ano yun, then terminal fee 300, bale 700 kaming dalawa, papunta pa lang yun sa dulo. Tatlo lang, may tatlo. Duha lang, isa ka bata. Ini ma'am, din ni ma'am. Justin. Yung sa dulo. Sa punta. Ay. Pangalan niya lang, Justin. MB Prince Justin nasa dulo daw. Then 700 pag dalawa kayo. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'm tired of my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. Awit, awit. And guys, andito na kami ngayon sa port ng Boracay. Ayan. 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 Then pagdating dito, dito na kayo maghahanap ng masasakyan kung saan kayo bababang station. Station 1, Station 2, or Station 3. Nakalagay dyan guys, Silo Camo. Yan, Boracay laki yun. Boracay. Yan nakalagay Silo Camo, ibig sabihin sa Silo Camo, lipat kayo. Ayan, dito pa lang guys sa port, nakikita nyo, puti na yung buhangin dito pa lang. So, ano pa kaya dun mismo sa exact location. And guys, mabiyahe pa tayo ng ilang minuto pa papunta dun. Station 3. Tre. Saan sa tre, sir? Anong location yun? Bantod, Betsalom. Bantod daw. Ayan. Saan sa Bantod? Bantod ano yan? Betsalom. Betsalom. Sa Betsalom. taas. Oh, yun nakalagay. 150 lang. Betsalom. Bitchalom. Sir. Bilang salom. Ano yan, Boracay ko? Shalom Academy. Bantod Bitchalom. May Station 3. Oh, hindi ko namin alam yun eh. Magkano? 150 yan. One eternity later. Nag-inda makan. Hello. Sa may Timol. Ang buto lang kamal. Sa may Timol. Tigad lang ta sa baybay ah. Muna ka mo, bigyan ka mo. Ayan. Adre, mga kami na, huwag nagligad. 3 months. Wala din sa buto. Okay lang ko, balong ka dimol ko yun natin. Yan guys, kung nandito na kayo, sabihin nyo lang sa driver na dimol kayo bababa para dito na rin kayo bababa. Station 1. Diretso na to ng beach. Iba-ibang lahi dito. Ngayon, Korean. Ang dami Korean. Korean tsaka Chinese ang dami dito. So yan guys, nandito ako ngayon sa Boracay Island. Makikita natin ang daming naliligo. So napapansin ko, hindi ko alam kung totoo, pero mas marami ngayon ditong mga Korean, Chinese, mga parang ganong mga lahi, Japanese. Konti lang yung mga Amerika, yung mga ganon. Mas maraming galing Asia na nandito. Kaya nakikita nyo guys, maraming mga tao dito naliligo.
Nakikita nyo guys, yung puti ng buhangin dito. Tsaka malinis. One eternity later. So yan guys, punta tayo ng Coast Guard. Galing lang tayo ng Boracay. Tawid sir, Calapan sir, Montenegro. RCR mo saka lisensya sir. RCR lisensya. RCR no? Oo. Plate number na rin na. Pero wala pang original. Yung cash kayo sir? Meron. Cellphone number niya sir. Okay boss, thank you. So yan guys, nakakuha na tayo ng Coast Guard. By the way, galing pa nga pala kami ng Boracay, dumaan kami dun. Then, diretso na sana ako kanina. Kaso, ang mahal ng diretso papuntang Batangas from galing ditong Katiklan. Umabot ng 10,000 kasi hindi na daw libre yung driver. Pwede dito boss? Kaya ayun, Montenegro tayo. Kasi yung kasamang motor, dalawang tao, 10,000 pag diretso ng Batangas. Then yung papuntang Roas Mindoro naman ng Starlight, bukas pa daw yung biyahe. So Montenegro tayo kasi mayroon ngayon alas 8 ng gabi. 1 hour later. Yan guys, pumasok na kami. Medyo nauna kami ngayon, wala pang barko pero nandito na kami. Alas 8 pa daw yung So total na ginastos natin ngayon, yung motor 2,592, then yung angkas 1,095, then yung terminal fee 50 pesos, then yung Aras 3 65 pesos or terminal fee man tawag dito, pero may 65 pesos dalawa kasi dalawa yung angkas. Yun lang total. Bale, mag-aantay na lang kami ngayon kasi paparating naman siguro yung barko. Sa ngayon, nandito yung Starlight. Yan yung Starlight, papunta yatang Batangas yan. So, yung Montenegro hindi pwede marating, pero alas 8 daw eh. Pero ang oras natin ngayon, alas 6:30. So, mag-antay-antay tayo ng konti. So yan guys, nandito kami ngayon sa Katiklan Port. Nasa harap kami ng dagat. Yan guys, update ko na lang kayo mamaya pag sasakay na tayo. 1 hour later. So yan guys, hindi ko na-videoan kanina pagpasok ko, pero andito na ngayon, nakatali na yung motor. Ayan. Akyat na tayo guys sa Montenegro. Ayan, hapunan namin mga inasal. 12 sleepless hours later. Tapos na kami. Grabe, tagal ng biyahe namin sa barko. From alas 8 ng gabi hanggang ngayon, dangay pa lang kami. Pero okay lang yan. Lakas kasi ng alon kanina eh. Yan na yung dagat no. Dito parang maaliwalas naman. Pero yung panahon, madilim pa rin. Oras, alas 7:29 na ng umaga. So possible gagabihin ulit tayo nito pagdating ng Maynila. Okay lang yan. Ganyan talaga. So kasi hindi natin inaasahan kung ano yung galaw ng panahon. Ayun guys, tigil muna tayo. Maglalagay ako ng gloves. Sobrang lamig ng umaga. Medyo maulanin yung dating, pero hindi naman. Meron namang lumalabas na kahit paano yung araw. Pero okay lang yan. Go lang ng go. Ito gloves. Saan gloves mo? Natapusin mo ka. Ganda ng umaga guys. Kahit na malayo pa tayo, i-enjoy na lang natin to. Hindi natin masisisi yung barko kasi malakas yung alon. Masama yung panahon, kaya medyo bumagal siya.
Pero it's okay. Part of our journey. Enjoy na lang. Gloves mo. Ano ka? Sige, tuloy ang biyahe guys. Nasukan na yung misis ko. Kasi, yan nga. Grabe yung alog ng barko kanina. Kahit ako, nahilo. Pero okay lang yan. Nandito na naman na tayo sa lupa kaya mabawas-bawasan yung hilo. Iba kasi yung hilo sa dagat iba yung sa lupa. And guys, enjoy! Enjoy lang yung biyahe. Chill ride, dahan-dahan. Medyo malayo-layo pa to. Parang buhay lang yung kalintulad ng pagbabiyahe. Minsan sa daanan papuntang Tagumpay ay makakadaan katulad nun. Kakadaan ka ng biglang mga tatawid, mga ganon. Pero malalagpasan mo yung mga problema na yon pag tuloy-tuloy ka lang. Kumbaga sabi ni Direk Gino, takbong banayad lang at makakarating ka sa paroroonan mo ng buo. Dahan-dahan lang sa buhay, huwag masyadong mabilis. Yan guys, oras alas 7:30 na ng umaga. So siguro maghahanap na lang kami ng maaalmusalan dyan sa daanan. So yan guys, tuloy-tuloy lang tayo. Update ko na lang kayo mamaya pag nasa kalagitnaan na tayo. Hello guys, good morning. Update, alas 11:14 na ng umaga. So dito na tayo ngayon, malapit na tayo ngayon guys sa Roxas Port. So andyan, 1 kilometer na lang. At dito lang ako nakapag-open ng GoPro natin kasi sobrang basang-basa kami ng ulan kasi ang lakas ng ulan doon banda sa kalagitnaan ng Mindoro. Dito kahit papaano lumabas na yung araw, kaya nakapag-open na rin tayo ng GoPro natin. Ngayon guys, kwento nga pala sa inyo na marami akong nadaanan na checkpoint, LTO, Highway Patrol Group at mismong checkpoint police. Pero okay lang naman, basta kompleto lang naman yung mga papeles mo, okay lang. Hindi ka naman maabala nila. Basta pag nagbiyahe ka ng malayo, kailangan talagang may mga papel yung motor mo at ikaw mismong driver. So papunta na tayo guys ng sa Starlight Ticketing Booth. Papakita ko na lang sa inyo mamaya kung magkano yung total na gastos natin papuntang Batangas. Tsaka ilalagay ko na lang din yung total dyan na gastos from sa amin hanggang sa Maynila, para may idea din kayo in case na magbiyahe kayo ng motor papunta din ng Maynila. Nakita ko kanina guys nung nagalmusal kami, grabe yung putik ng motor. Papakita ko dyan sa video, tingnan nyo naman. Grabe, diba? Kasi ito lang yata yung first time kong nagbiyahe from Capiz. Kahit pa paano nga dito sa Calapan wala nang ulan Sana tuloy-tuloy na to hanggang Batangas. 1 PM meron tayong 1:00 ng hapon. Nakalagay dyan Pag pumunta kayo ng Starlight Ticketing Booth, makikita nyo agad kung anong oras yung available na biyahe. Ngayon meron tayong nakikitang 1 PM. Kuha na tayo para tawid na tayo agad. Dito po boss? Sir, kasi yung plate number niya. Mayroon yata ako dito. Ito yun sir. Hindi na lang po bayad natin sa kanila. Sige po. May angkas na ito sir May angkas. May angkas po. Ito po. Hindi na kailangan Coast Guard dito ma'am Nga pala guys, dito pag tumawid ka ng Batangas, hindi na kailangan ng Coast Guard. Motorcycle 1,400, then 530 regular. So 1,930. 1,930 po. Pasok na po sa Dong Pier. Sige po. Doon rin na. Tara. O yan, nakikita nyo guys. So parang hindi na mabasa yung plate number dyan. Tara, let's go. 1:00. So alas 12 na, 1 hour na lang. Pwede na tayong pumasok para makapagpahinga tayo ng konti. Then pag nasa Batangas, diretso na tayo ulit. Then guys, 1,930 tawid ng Batangas from Calapan Port. May angkas na yon at nakamotor. Pero pag Montenegro,
more or less 1,800 pesos lang naman yata yun. Mas mura ng konti pag Montenegro. Dito tayo papasok. Boss. Sige po. Opo. Bale, pagdating nyo dito guys, kahit na may booking na kayo, ticket na kayo, dumaan muna kayo ng terminal. Ayan. Tapos sir, sunod nito. Sige po. Yan, terminal fee 30 pesos. One eternity later. Hello guys, update alas 4:44 na ng hapon. So lalabas na kami guys. Batangas to Taytay na yung pupuntahan namin ngayon. Ayan guys, lalabas na kami guys. Hey, Luzon land na, malapit na. Tapos din yung dalawang sakay ng barko. So lupa na lang natira. Pero meron pa tayo natitirang 4 hours dito sa mapa na nakalagay. So medyo mahaba-haba pang biyahe ito. Possible abutin tayo ng gabi, pero it's okay. At least wala na tayong barkong sasakyan. Ito lang naman yung isa sa medyo mahirap, yung palipat-lipat ng barko, sakay-sakay ng barko. Pero ngayon dire-diretso na tayo. Ito guys, yung apat na to, kasabay natin to sa barko kanina. Meron tayong 4 hours and 25 minutes ayon dito sa Google Map. So anong oras na ba? Mag alas 5, 6, 7, 8, 9, mga alas 10 doon na tayo. So possible dadaan tayo ng C6 alas 10. Medyo gabi na yun Nung nakaraan kasi may balita doon sa C6 na naka NMAX na tinutukan ng baril. Umihi lang yata yun. Kaya medyo nakakatakot din sa C6 dumaan Dati okay na rin, pero ngayon bumalik na naman yung mga bagong balita. Kaya siguro ingat lang talaga dyan pag dumadaan. Pag negative mamaya, dadaan C5 tayo. Konting panahon na lang guys, makakabawi na rin ako ng tulog. Kami ng tulog. Medyo kinulang kami ng tulog kahapon.
dahil yan nga malakas yung alon nung sumakay kami ng barko from Katiklan to Rojas Port of Mindoro. Kaya bawi-bawi tayo pag nasa bahay na. Sana walang traffic para dire-diretso. Full tank boss, premium. Alright. And guys, update. Medyo malayo na tayo. Meron na tayong natitirang 3 hours and 9 minutes. Medyo madilim na rin. So ilalagay ko na lang dyan sa screen yung total na nagastos natin. Then balikan nyo na lang yung mga hindi nyo naintindihan dun kung paano kumuha ng ticket. Kasi medyo madilim na guys, dire-diretso na ito mamaya. Kamusta nga ba ang C6 pag alas 8:40 na ng gabi? Pwede ba dumaan dito? Delikado ba? Subukan natin. Yan guys, doon tayo ng C6. Mas maaga pa to eh. Pero di ko alam kung totoo yung balita na yung na hold up na NMAX. Alas 8 lang daw din yun eh. Kaso ang mali dun, tumigil siya tsaka umihi. Tsaka yun, tinutukan siya ng armadong mga tao. Pero good to know, nahuli naman daw yun at nabalik yung motor. Tingnan natin guys yung C6 pag ganitong oras, kung kumusta ba. Marami nga bang dumadaan ng mga motor, sasakyan, kung safe ba dumaan ng ganitong oras dito sa C6. Tingnan natin guys, para may idea din kayo kung madaan kayo sa mga ganitong oras. Oras nga pala guys, alas 8:40 na ng gabi. So buong C6 matadaan na natin kasi tay-tay yung diretso natin. Maganda na daanan dito guys. Dati kasi alikabok dito eh. Ngayon spalto na. Hindi natin may tatanggi guys na maganda talaga dumaan dito sa C6 kahit gabi, kahit madaling araw. Yun nga lang, yung mga taong yun nga, pagsamantala, may masamang loob, masamang hangarin sa kapwa-tao, wala, sinamantala nila yung lugar na kung saan dapat tahimik yung tanan dito. Daming tao dito pala pag ganitong oras. Bago alas 8 guys, maganda naman pag ganitong oras kasi maraming mga sasakyan. Minsan kasi nakadaan ako dito nung mga nakaraang buwan or taon na din yata yun. Alas 2, alas 3 ng madaling araw, wala talagang may kasabay. Yun nga, ang kagandahan nun, may kasama akong rider din na naka-raider. Kaya kahit papano nagkaroon ako ng tapang na dumaan dito. Then guys, we are entering C6 Road. Diba, ang ganda dito. Intro pa lang, mausok na agad. Wala, maganda dito guys pag ganitong oras. Safe na safe naman guys. Huwag lang kayong tumigil sa mga madilim na lugar. Kasi yan nga, iwasan natin yung mapagsamantalang mga tao. Enjoy nyo lang yung daanan. Basta wag lang kayo umabot ng madaling araw dito nang walang kasama. Ganda dito. O, diba? Ano yan? Ganda oh. Madaming nagmamotor guys pag ganitong oras. Kaya safe na safe tayo dito guys. Ang ganda dun ah. Ano kaya yun dun? Paki-comment ka sa comment section kung ano yung lugar na yun. Ba't maraming ilaw? Oh, yung mga nakatigil nga oh. Nagde-date pa oh. Oh, maraming nagde-date dito. Siguro sa part na to medyo marami kasing ilaw, kaya maganda dito guys. Okay pa dito, maraming ilaw. Pero sa part doon sa dulo, medyo madilim yung part na yun doon. Kaya doon kayo mag-iingat sa pagmamaneho kasi madilim. Baka may mga bato sa daan. Iwas na rin. Then iwas na rin kayo din sa pagtigil, sa pag-ihi doon sa mga madilim na part. Maganda yung lugar na to eh, kaso yun nga lang, pinagsamantalahan nila.
dito sa mga part na to guys, medyo wag kayong munang, pero hindi ko alam kung saan banda dito guys sa C6 na to, kung saan yung mga delikadong parte kasi mahaba yung C6, medyo may madilim na part talaga. Yun nga, nung nabalitaan ko, umihi lang daw, then may lumapit na mga tao sa kanya na armado, kinuha daw yung motor. Yan daw yung pangyayari. Kaya iwasan nyo na lang muna tumigil sa mga madilim na lugar at umihi. Dalhin nyo na lang sa bahay nyo para safe. Ito lang naman yung C6 pag ganitong oras, alas 9. Normal, C6 pa rin. Hindi naman ako mapanghusga. Yun nga lang, nagbe-base lang ako sa kung anong mga nangyayari, tsaka yung mga naging balita dito sa C6. Hindi naman natin pwede sabihin na kung sino yung mga nakatambaying tao dyan, masasamang tao yan Hindi naman Siguro, mag-ingat lang talaga tayo. Hindi natin na alam kung sino sila Nung nakadaan ako dito nung nakaraan, alas 2 ng madaling araw, sobrang linis talaga ng daanan dito. Maliwanag kung sa maliwanag, pero yan nga, walang may makakakita sa'yo pag in case na haharangin ka o anong gagawin sa'yo habang tumatakbo yung motor mo. Kasi nga, ikaw lang mag-isa, walang may kasabayan sa daanan. Ngayon, mga ganitong oras, maaga pa, marami pang mga tao nakatambay dyan sa gilid. Ayan pero hindi ko alam kung sino mga tao yan, or rider pa sila, or nagtatambay lang na taga dito. Yan guys, end of C6 na agad. Nasa Taytay na tayo. Siguro dadaan muna kami ng pwedeng kainan. Medyo malayo pa kasing pinanggalingan natin. Yan guys, nasa Taytay na tayo, malapit na. Mga ilang kilometro na lang. Then madilim na rin sa part na dito. Magpapaalam na rin ako sa content na to. Hanggang dito na lang yung content guys natin, na yung Capiz Manila or Taytay Rizal content. Then guys, kita-kits tayo sa next video. Ingat palagi, ride safe, and God bless. Peace out.